Ano ba talaga ang difference ng pro-Duterte at pro-Philippines nandyan? Ang pro-Duterte, in its toxic form, ay hindi na nakikinig. Ang pro-Philippines, marunong mag-isip. So that's the difference. Magkaiba po yan ha. So magkaiba. And ang pro-Duterte mindset po kasi, meron siyang pattern. So, hindi ka na nakikinig sa kabilang side, hindi ka na rin nagbe-verify. So, that's part of their pattern. Hindi mo na rin tinatanong kung totoo ba yung nalaman mo o narinig mo o napanood mo. Ang tanong mo na lang, paano ko i-defend to? Or pabor ba ito sa idolo ko? Kapag favorable, share ka kaagad. Kapag hindi, sasabihin mo kaagad fake news, di ba? So it's that simple. You don't follow truth anymore. You follow a personality. So yan po talaga yung nangyayari. Aminin po natin. At mas lumalala pa ngayon. Kasi kung sino yung kinakamuhian ng idolo mo o ng mga Duterte, automatic kaaway mo na rin, 'di ba? Walang verification kung totoo ba o tama ba yung sinasabi nila. Basta hate nila, hate mo na rin. Kung sino ang kakampi nila, kahit may issue, kahit questionable pa, kahit may kaso pa, ipagtatanggol mo pa rin hanggang sa dulo, kahit si Kibuloy pa yan, o kahit pa yan yung mga drug lords na kasama ni na FERRD before, sina Michael Yang, sina Peter Lim, wala kang pakialam because you don't care about those things, di ba? Ang importante, kakampi sila ng mga Duterte, so hindi na nagmamatter sa'yo kung ano sila o sino sila, basta kakampi ka pa rin at ipagtatanggol mo hanggang dulo. So kahit mali, ipapaliwanag mo, kahit bastos na, papalakpakan mo pa rin. So kahit below the law, i-justify mo pa rin. 'Di ba? So alam po natin ito. So ang tanong ko po, let me ask you straight, nasaan na yung moral compass mo? Nasaan na? 'Di ba? Tapos eto ha, may point pa na hindi na to politika. Kapag kaya mong i-twist yung facts, i-bend mo yung batas, at gamitan pati yung Bible verses. Marami pong gumagamit nito ngayon ng mga panatiko ng mga Duterte para lang ipagtanggol yung idolo mo at ang mga ginawa nila. You are using Bible verses and you are using God. So, ang tawag po doon ay hindi na supporter. Panatiko ka na talaga. That's legit na fanaticism. At oo, masakit yun pakinggan, totoo. Pero yun na po talaga yun eh. At eto pa, may mga pagkakataon na kahit mali, kahit bastos, kahit below dignity, pinapalakpakan pa ninyo. Naalala po ba ninyo nung minura ni FPRRD si God? And when he mocked God, that should be your turning point. Kung Katoliko ka, that should be your turning point. So para na rin natin ginawang halimbawa, I don't know if you will consider this as exaggeration, but that's how I see it. Kung nag-away si God at si Duterte, parang mas pinili mo pa na pumanig kay Duterte until now. 'Di ba? Well, that's how I see it. Because you have heard him mock God. And apart from that, yung mga kabastusan na narinig natin, aminin po ninyo, when you first heard it, medyo awkward, diba? Nung kwento niya, yung tungkol dun sa katulong nila, na binastos niya, yung finger niya, yung katulong, that is normalizing what is not really normal. And letting people know that it is something that can be accepted by the society and that can be morally accepted, which is not right, diba? Ano po yung naging reaction ninyo nung narinig nyo yun? Natuwa ba kayo? But some people, they even clap, pinalakpakan pa. At syempre, parang wala lang, at still, puri pa rin. Tama po ba yun? So, tanungin ko ulit, anong ng klaseng pag-iidolo yung ginagawa natin? Is that a good example of a leader? Diba? Baka sabihin nyo na naman, masyado kayong nagpapakalinis. Hindi po. Yun pong pagiging normal ng isang bagay na hindi naman normal, yun na yung hindi natin dapat na tinotolerate. So, mali po yun. Diba? So, tanungin nyo po yung sarili ninyo kung kayo ay pro-Duterte. Kung kaya mo bang palakpakan yung mali dahil ginagawa ninyo. Basta galing sa idolo mo. Kahit ano pa yan, kahit ano pa, kaya mo pa rin ipagtanggol. Well, ginagawa nga ninyo kasi you're even using Bible verses, diba? To defend him.